Maligayang pagdating sa kamanghamanghang mundo ng mga aso at ang kanilang spiritual na kahalagahan sa Biblia. Alam mo ba na ang mga aso ay hindi lamang simpleng alaga o tagapagbantay sa kasaysayan ng tao? Sa video na ito, susuriin natin ang malalim na kaugnayan ng mga aso sa Biblia at kung ano ang kanilang maaaring ipahiwatig sa spiritual na aspeto. Ating hihimayin ang bawat aspeto ng ugnayan ito mula sa mga simbolikong papel ng mga aso sa mga kasulatan hanggang sa mga makasaysayang pananaw ng mga sinaunang tao sa kanila. Ang tanong na nais nating sagutin ay, ang mga aso ba ay may mas malalim na espiritual na papel kaysa sa iniisip natin? Sa kanila, sa Biblia, ang mga sanggunian tungkol sa mga aso ay madalas may negatibong tono. Gayunpaman, ito ba talaga ang buong larawan? May mga aspeto bang hindi natin agad nakikita na maaaring magbigay liwanag sa kanilang mas malalim na kahulugan? Sa sinaunang panahon, ang mga aso ay hindi karaniwang inaalagaan bilang mga alaga sa loob ng bahay gaya ng sa kasalukuyan. Sa halip, sila ay madalas nakikitang gumagala sa lansangan, naghahanap ng pagkain mula sa mga basura o patay na hayop. Ang kanilang presensya sa lipunan ay kadalasang nauugnay sa karumihan at kaguluhan, kaya't hindi nakapagtataka na sa mga kasulatan ng lumang tipan. Sila ay kadalasang ginagamit bilang metapora para sa mga negatibong aspeto ng buhay. Hindi karapat-dapat dalhin sa bahay ng Panginoon bilang handog. Ito ay hindi tumutukoy sa literal na sahod ng mga hayop, kundi simbolo ng ideya na ang anumang nauugnay sa kanila ay itinuturing na marumi at hindi angkop sa mga banal na lugar. Bakit kaya ganito ang naging pananaw sa kanila? Ang kasagutan ay makikita sa malalim na koneksyon ng kultura at relihiyon ng mga sinaunang Israelita, kung saan ang kalinisan at ritual na kadalisayan ay napakahalaga. Ang mga hayop tulad ng mga aso na madalas makita sa paligid ng mga patay na bagay at sa dumi ay nagiging simbolo ng espiritual na karumihan. Anyo ng isang aso. Ang simbolismo ni Anubis ay nauugnay sa proteksyon at paggabay sa mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Ang mga Ehipsyo ay nagpapahalaga sa mga aso bilang mga tagapagbantay ng kanilang mga tahanan at pastulan. Ang ganitong positibong pananaw ay nagpapakita na ang papel ng mga aso sa iba't ibang kultura ay nagkakaiba batay sa mga paniniwala at kaugalian ng lipunan, na sila rin ay simbolo ng katapatan, awa at proteksyon. Ang kanilang papel bilang mga tagapagbantay ay isang aspeto na maaaring makita sa mas malalim na liwanag, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang tapat na kalikasan. Sa kabila ng kanilang negatibong reputasyon sa maraming bahagi ng lumang tipan, may mga kwento sa kasulatan na nagpapakita ng mga positibong katangian ng mga aso. Nang walang kondisyong pagmamahal, proteksyon at maging awa, ang kanilang presensya sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang bawat nilalang, gaano man kaliit o kadalas madungisan, ay may mahalagang papel sa mas malawak na plano ng Diyos. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang ilang partikular na talata mula sa lumang tipan at bagong tipan na nagbibigay ng mas balansing pananaw tungkol sa mga aso. Alamin natin kung paano ang mga hayop na ito, na kadalasang tinitingnan bilang marumi, ay maaring magbigay liwanag sa mas mataas na espiritual na katotohanan. Natin na ang mga aso ay hindi lamang mga nilalang na nabanggit ng pahapyaw sa kasulatan. Bagkus, sila ay nagiging daan upang maipakita ang malawak na saklaw ng simbolismo sa Biblia. Mula sa karumihan hanggang sa katapatan, mula sa kaguluhan hanggang sa awa. Patuloy nating tuklasin ang kahulugan ng kanilang presensya sa Biblia upang makita ang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga aso at ng espiritual na aspeto ng ating buhay. Ito maaring maipaliwanag sa isang mas malawak at mas makabuluhang konteksto.
nagtatapos ang lahat. Kasama rin sa ating pagtalakay ang ilang positibong aspekto kung saan ang mga aso ay nagiging simbolo ng awa at di inaasahang malasakit. Sa Biblia, ang imahe ng aso ay madalas ginagawang metapora para sa mga negatibong aspeto ng pagkatao, ngunit ang mas malalim na pag-unawa ay magpapakita sa atin ng isang mas balanseng pananaw. Mangmang ay umuulit sa kanyang kahangalan, Kawikaan 26:11. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang nakakapukaw na imahe na nagpapahiwatig ng katigasan ng ulo ng tao. Tulad ng aso na bumabalik sa isang nakaririmarim na gawain, ang isang hangal ay paulit-ulit na gumagawa ng parehong pagkakamali. Ang ganitong klaseng metapora ay malalim ang epekto, hindi lamang sa konteksto ng sinaunang Israel, kundi maging sa kasalukuyang panahon. Aso ay hindi dapat dalhin bilang handog sa templo. Sa likod ng pahayag na ito, makikita ang malalim na simbolismo ng aso bilang marumi at hindi nararapat sa mga sagradong gawain. Bagamat hindi ito tumutukoy sa mga literal na sahod ng aso, ang mensahe ay nagsisilbing paalala ng mataas na pagpapahalaga sa kalinisan, pisikal man o espiritual, sa relihiyosong buhay ng mga Israelita. Sa ganitong pananaw, ang mga aso ay nagiging metapora para sa mga aspeto ng buhay na dapat iwasan. Kasalanan, kahangalan at kawalan ng dangal ay matatagpuan sa aklat ng mga awit. Sa awit 22:16, isinulat ng salmista, "Pinaligiran ako ng mga aso, ang pangkat ng masasama ay nakapalibot sa akin." Dito, ang mga aso ay kumakatawan sa mga kaaway o masasamang puwersa na nagbabanta sa katuwiran. Ang imahe ng mga aso bilang mga tagapaghatid ng panganib ay nagiging makapangyarihang metapora, nagpapakita ng kaguluhan at kasamaan sa mundo. Ito hindi tumutukoy si Pablo sa mga literal na aso, kundi ginagamit niya ang metaphorical na imahe upang ilarawan ang mga tao o grupong gumagawa ng kasamaan at nagpapakalat ng maling aral. Ang aso dito ay simbolo ng imoralidad at kawalang katapatan sa espiritual na landas. Palaging negatibo ang pagtingin sa mga aso sa Biblia. Sa kabila ng kanilang kaugnayan sa karumihan, may mga pagkakataong ang mga aso ay nagpapakita ng malasakit at awa. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas sa kwento ni Lazaro at ng mayamang lalaki, Lucas 16:19-31. Sa talinghagang ito, si Lazaro, isang mahirap na lalaki na puno ng sugat, ay binaliwala ng mayaman. Ngunit ang mga aso na kadalasang hinahamak bilang maruming hayop ay lumapit sa kanya at dinilaan ang kanyang mga sugat. Kung susuriin ng mas malalim, nagpapakita ito ng kakaibang malasakit ng mga aso. Sa isang mundo kung saan pinabayaan si Lazaro ng kanyang kapwa-tao, ang mga nilalang na itinuturing na mababa at marumi ang nagbigay ng kaunting aliw at pag-aaruga. Sa sinaunang panahon, ang pagdila ng aso sa sugat ay minsang pinaniniwalaang may panggamot na epekto. Kaya't ang eksenang ito ay maaring ituring na simbolo ng pagmamalasakit sa kabila ng kawalan ng pansin mula sa mga taong may kakayahang tumulong. Marumi o walang halaga, ay maaaring maging daluyan ng awa at malasakit. Ang mga aso sa kontekstong ito ay nagiging larawan ng kabutihan na kadalasang nawawala sa mga tao. Ang metaporang ito ay nagpapalakas ng tema ng Biblia tungkol sa kung paano ang kahinaan o ang tila mababa ay maaaring maging daluyan ng biyaya at kabutihan. Kahangalan ay maaaring maging daan sa kaliwanagan at ang malasakit ay maaaring magmula sa hindi inaasahang pinagmumulan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mas positibong simbolismo ng mga aso at kung paano nila tinutulungan ng tao na makita ang kabutihan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating spiritual na buhay. Marumi at walang halaga ay naging tanging nilalang na nagpakita ng kahit kaunting kabaitan sa kanya.
Sa halip na maging simbolo ng karumihan o panganib, tulad ng madalas na paglalarawan sa kanila sa Biblia, ang mga aso dito ay nagtataglay ng malasakit, isang di inaasahang kabutihan mula sa isang tila di pangkaraniwang pinagmulan, katangiang panggamot, kaya't ang kanilang kilos ay maaaring simbolo ng pagpapagaan sa paghihirap ni Lazaro sa panahon na ang kanyang mga kapwa-tao ay walang pakialam. Ang imaheng ito ay nagdadala ng mahalagang mensahe. Kung minsan, ang kabutihan at awa ay nagmumula sa mga hindi inaasahang nilalang o sitwasyon. Sila nag-aalinlangan sa pagbibigay ng kahit kaunting ginhawa sa taong pinabayaan ng lipunan. Ang kanilang kilos ay nagtutulak sa atin na pag-isipan kung paano natin tinitingnan at pinakikitunguhan ang mga nangangailangan sa ating paligid. Ay may mahalagang papel din bilang mga tagapagbantay at tagapagtanggol. Sa sinaunang panahon, ang mga aso ay kadalasang ginagamit upang bantayan ang mga kawan ng hayop, itaboy ang mga maninila at protektahan ang ari-arian. Ang kanilang likas na ugali para sa pagbabantay ay nagbibigay sa kanila ng isang mahalagang simbolismo sa Biblia. Isang halimbawa nito ay makikita sa aklat ni Isaias, kung saan ginamit ang imahe ng mga aso upang punahin ang mga lider ng Israel. Tingin, ipinapakita nito ang isang mahalagang aspeto ng mga aso, ang kanilang tungkulin bilang mga tagapagbantay. Ang aso na hindi tumatahol sa harap ng panganib ay nabigo sa kanyang layunin bilang tagapagtanggol. Sa parehong paraan, ang mga espiritual na leader na hindi nagbabala sa kanilang nasasakupan tungkol sa mga paparating na panganib ay nabibigo rin sa kanilang mga responsibilidad. Din ang mga mananampalataya na maging alerto at magbantay laban sa mga espiritual na banta. Ang pagiging mapagbantay ay isang mahalagang tema sa Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Sa Mateo 22:42, sinabi ni Jesus, "Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon." Pati na rin sa ating espiritual na landas. Sa isang mundo na puno ng tukso at negatibong impluensya, ang pagiging mapagbantay ay mahalaga upang mapanatili ang ating relasyon sa Diyos at manatiling tapat sa ating pananampalataya. Simpleng simbolo ng karumihan o kahangalan. Sa kwento ni Lazaro, sila ay naging larawan ng malasakit. Sa metaporang ginamit ni Isaias, sila ay naging paalala ng kahalagahan ng pagbabantay at proteksyon. Ang kanilang presensya sa kasulatan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang makita ang kabutihan sa hindi inaasahang mga lugar at magbigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapagbantay, maawain at tapat sa ating pananampalataya. Katapatan sa mas malalim na espiritual na konteksto. Patuloy tayong maglakbay upang mas maunawaan ang kahalagahan ng kanilang presensya sa kasaysayan at kasulatan. Nagbibigay liwanag sa mas malalim na pananaw tungkol dito. Ang mga aso sa kanilang likas na katangian ay nagpapakita ng hindi natitinag na dedikasyon at tiwala sa kanilang mga tagapag-alaga. Sa ganitong aspeto, ang kanilang pag-uugali ay nagsisilbing paalala sa atin ng mga birtud na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod. Sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin kung paano ang konsepto ng katapatan sa relasyon ng aso at amo ay sumasalamin sa biblikal na aral ng tiwala, dedikasyon at pananampalataya. Ang kanilang papel bilang mga tagapagbantay, tagapagtanggol at kasama ay nangangailangan ng mataas na antas ng katapatan. Ang mga aso ay likas na protektibo, palaging handang isakripisyo ang kanilang sarili upang protektahan ang kanilang mga amo at ang kanilang ari-arian. Ang ganitong dedikasyon ay nagpapakita ng isang modelo ng tiwala at pag-aalay na madalas na binibigyang diin sa Biblia. Sa mga sinaunang Israelita, ang ganitong uri ng relasyon ay karaniwang tanawin, lalo na sa mga pastol at magsasaka.
na umaasa sa kanilang mga aso para sa proteksyon at seguridad. Direktang pinupuri ang mga aso sa Biblia ang kanilang mga ugali, lalo na ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ay sumasalamin sa mga birtud na inaasahan sa mga tagasunod ng Diyos. Ang katapatan ng aso ay maaaring ihambing sa dedikasyon ni Ruth sa kanyang biyenan na si Naomi. Sa aklat ni Ruth, ang kanyang pahayag na kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ruth 1:16 ay isang makapangyarihang halimbawa ng lubos na katapatan. Bagamat si Ruth ay isang tao, ang ganitong uri ng debosyon ay katulad ng likas na ugali ng mga aso na mananatiling tapat sa kanilang mga amo, anuman ang sitwasyon. Huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang tiwala at katapatan ay magkaugnay, tulad ng tiwala ng isang aso sa kanyang amo na magbibigay ng kanyang pangangailangan. Ang ganitong uri ng pananampalataya at tiwala ay inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod, lalo na sa panahon ng pagsubok o kawalang katiyakan, kasaganahan kundi pati na rin sa panahon ng kahirapan. Sa parehong paraan, ang Diyos ay humihiling sa mga tao na maging tapat sa Kanya, anuman ang mga hamon sa buhay. Ang pagiging tapat sa gitna ng mga pagsubok ay isang mahalagang tema sa Biblia. Halimbawa, sa kwento ni Job, ang kanyang di matitinag na pananampalataya sa Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok ay isang modelo ng katapatan. Ang ganitong dedikasyon ay maihahalin tulad sa aso na patuloy na nagbabantay sa kawan kahit sa ilalim ng matinding panganib. Ang pagiging palagian, hindi nila binibitawan ang kanilang tungkulin at nananatili silang matapat araw-araw. Ang ganitong katangian ay isang magandang paalala para sa ating espiritual na buhay. Ang pagiging palagian sa ating pananampalataya, sa ating panalangin at sa ating relasyon sa Diyos ay susi sa isang buhay na may integridad. Sa mundo na puno ng tukso at abala, ang halimbawa ng aso na tapat sa kanyang amo ay nagsisilbing inspirasyon upang manatili tayong matatag sa ating espiritual na landas. Ay nagtitiwala na aalagaan siya ng kanyang amo, habang ang amo naman ay umaasa sa aso para sa proteksyon. Ang ganitong relasyon ng pagtitiwala ay maihahalin tulad sa relasyon ng tao at Diyos. Tayo ay tinatawag na magtiwala sa plano ng Diyos, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang mga pamamaraan. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi laging madali, ngunit ito ay mahalaga upang maabot natin ang espiritual na kapanatagan. Maglingkod ng may buong puso ay sumasalamin sa mga birtud na mahalaga sa isang espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, tayo ay hinihikayat na maging tapat hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa ating mga kapwa. Ang kanilang katapatan ay isang paalala na ang pagmamahal, dedikasyon at tiwala ay mga halagang dapat nating linangin sa ating buhay espiritual. Rin sa mas malawak na komunidad na ating ginagalawan, patuloy tayong maglakbay sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang espiritual na kahalagahan. Mga simbolo ng panganib, kasamaan at pagsalungat tulad ng makikita sa awit 22, ngunit sa kabilang banda, sila rin ay mga larawan ng katapatan, malasakit at pagbabantay na nagbibigay sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya at proteksyon. Ngayon, ating palalalimin ang pag-unawa sa simbolismong ito, partikular ang koneksyon ng mga aso sa espiritual na laban at pagsubok na hinaharap ng bawat mananampalataya. Masasamang puwersa. Sa talatang ito, ang mga aso ay hindi lamang kumakatawan sa literal na panganib, kundi isang simbolo ng espiritual na pagsalungat na nagpapahirap sa buhay ng mga matuwid. Ang mga imahe ng mga kamay at paa na binutas ay nagbibigay ng koneksyon sa propesya ng pagdurusa ni Jesus
na nagpapakita kung paanong ang mga aso ay maaaring magsilbing metapora para sa mga puwersa ng kasamaan na nagtutulak ng pagdurusa sa mga inosente. Masasama, tayo rin ay nakakaranas ng mga hamon na maaaring magpahina sa ating pananampalataya, mga tukso, kasalanan at espiritual na pag-uusig. Ang imahe ng pagiging napapalibutan ng mga aso ay isang makapangyarihang paalala ng patuloy na laban na hinaharap ng bawat mananampalataya sa paglalakbay patungo sa katuwiran. Sa Biblia bilang metapora para sa kaguluhan at kasamaan. Gayunpaman, ang talatang ito ay nagpapakita rin ng isa pang aspeto, ang pagtitiwala sa Diyos bilang tagapagligtas. Sa kabila ng pagiging napapalibutan ng panganib, ang salmista ay nananatiling umaasa sa proteksyon ng Diyos, isang mahalagang aral para sa mga mananampalataya na nahaharap sa pagsubok. Isang tao ay nagbabantay laban sa mga literal na banta. Hinihikayat din tayong bantayan ang ating mga sarili mula sa mga espiritual na panganib. Ang mga tukso, kasalanan at negatibong impluensya ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang ilayo tayo mula sa Diyos. At ang pagiging mapagbantay ay mahalagang aspeto ng pananampalataya. Lazaro, ang dualidad na ito ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan tungkol sa espiritual na buhay. Mayroong mga puwersa na naglalayong makasama sa atin, ngunit mayroon ding mga handang magbigay ng proteksyon at gumabay sa atin. Ang pagtitiis, ang salmista sa kanyang kalungkutan ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, ang pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang pagsalungat. Tulad ng pagtitiwala ng salmista, tayo rin ay tinatawag na umasa sa Diyos sa ating oras ng pangangailangan. Proteksyon, malasakit at katapatan. Ang dualidad na ito ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng mga pagsubok at hamon, ang ating pananampalataya ang magiging daan tungo sa tagumpay. Maunawaan ang papel ng mga aso sa Biblia. Ang kanilang simbolismo ay higit pa sa kanilang pisikal na presensya. Ito'y isang paalala ng mas malalim na espiritual na katotohanan tungkol sa pagbabantay, katapatan, proteksyon at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga aso ay hindi lamang mga hayop. Sila'y nagiging mahalagang metapora na tumutulong sa atin na maunawaan ang masalimuot at mas malalim na aspeto ng pananampalataya, nagkabutihan at habag. Sila'y hindi lamang mga nilalang na tinitingnan bilang marumi o marginal noong panahon ng Biblia. Sa mas malalim na pagninilay, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng mahalagang leksyon na maaaring magpatibay sa ating pananampalataya at espiritual na paglago. Narito ang mga mahahalagang aral na maaaring matutunan mula sa simbolismong ito at kung paano ito maiaangkop sa ating pang-araw-araw na buhay, ating espiritual na buhay. Sa 1 Pedro 7:8, binabalaan tayo, maging mahinahon at magbantay. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala-gala tulad ng isang umaatungal na leon, naghahanap ng masisila. Ang papel ng aso bilang tagapagbantay ay nagtuturo sa atin na maging laging handa laban sa tukso, kasalanan at mga hamon na maaring humila sa atin palayo sa Diyos. Mahina sa espiritual o emosyonal na aspeto. Ang pagiging tagapagbantay ay nangangahulugan ng pagbibigay ng suporta, paggabay at panalangin para sa mga nasa paligid natin. Tulad ng isang aso na nagbabantay sa kawan, tinatawag din tayong magbantay para sa kaligtasan ng iba, maging sa pisikal man o spiritual na aspeto. At talinghaga ng uri ng katapatan na hinahanap ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod. Sa buong kasulatan, maraming halimbawa ng mga tauhan na nanatiling tapat sa Diyos, kahit na dumaan sila sa matitinding pagsubok. Ang lahat upang sundin ang kanyang mga pangako. Si Ruth naman ay nagpakita ng walang hanggang debosyon kay Naomi kahit pa siya ay nawalan ng asawa at kinaharap ang kawalang katiyakan.
Sa parehong paraan, tinatawag tayo ng Diyos na manatiling tapat sa Kanya, na magtiwala sa Kanyang plano sa kabila ng mga hamon sa buhay, panahon ng pagsubok. Kilos na ito, bagamat tila maliit, ay nagsasabi sa atin na ang habag ay maaring manggaling kahit sa mga hindi inaasahang pinagmulan. Nagiging instrumento ng habag at kaaliwan. Sa ating espiritual na buhay, tayo ay tinatawag na magpakita ng habag sa mga nangangailangan, maging sino man sila. Ang pagkilos na ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal at malasakit ay walang pinipili at hindi dapat limitado sa ating mga inaakalang karapat-dapat, inaasahang lugar. Tulad ng mga aso na nagpakita ng malasakit sa gitna ng kanilang reputasyon bilang marumi, maaari rin tayong makahanap ng aral at inspirasyon mula sa mga lugar o sitwasyon na minsan nating itinuturing na walang halaga. Napapansin ang mga oportunidad para sa espiritual na paglago dahil sa ating mga preferensya o paghuhusga. Ngunit tulad ng ipinakita sa kwento ng mga aso sa Biblia, ang pinakamalalaking aral ay maaaring magmula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang pagiging bukas sa ganitong karanasan ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pananampalataya at mas malaking pagkakaunawa sa plano ng Diyos. Pagbabantay, katapatan, habag at espiritual na paglago. Ang ganitong mga aral ay naaangkop hindi lamang sa konteksto ng sinaunang panahon, kundi pati na rin sa ating modernong espiritual na buhay, relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang kanilang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon upang tayo'y maging mas mapagbantay, mas tapat at mas maawain sa ating pang-araw-araw na paglalakbay espiritual, habang tayo'y patuloy na naglalakbay sa landas ng pananampalataya. Ang mga aso sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang espiritual na aral ay maaaring matagpuan saan man, kahit sa mga pinakahindi inaasahang lugar. Madalas na inilalarawan sa parehong positibo at negatibong paraan ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng ating sariling espiritual na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, tagumpay at mga oportunidad para sa mas malalim na pananampalataya. Ang mga aso sa kanilang tahimik ngunit mahalagang papel ay nagpapaalala sa atin ng tatlong pangunahing espiritual na birtud: pagbabantay, katapatan at habag. At tayo rin ay tinatawag na maging mapagbantay sa ating espiritual na buhay. Ang pagbabantay ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng sarili, kundi tungkol din sa pagbibigay ng suporta sa mga nasa paligid natin. Bilang mga mananampalataya, tungkulin nating mag-alay ng gabay, panalangin at suporta sa ating pamilya, mga kaibigan at komunidad, lalo na sa mga humaharap sa espiritual o emosyonal na hamon. Ang pagbabantay na ito ay nagpapalakas hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi pati na rin sa ating pagkakaugnay sa iba ng mga aso. Kilala sila sa kanilang walang hanggang debosyon sa kanilang mga amo, at ang ganitong uri ng dedikasyon ay nagiging talinghaga para sa katapatan na hinahanap ng Diyos mula sa kanyang mga tagasunod. Ang katapatan ay higit pa sa pagsunod. Ito ay tungkol sa hindi matitinag na pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulad ni Ruth sa kanyang dedikasyon kay Naomi at ni Abraham sa kanyang tiwala sa mga pangako ng Diyos, ang mga aso ay nagsisilbing paalala na ang tunay na katapatan ay hindi natitinag sa harap ng mga hamon. Sa ating relasyon sa Diyos, ang ganitong uri ng katapatan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na magtiwala kahit hindi natin ganap na nauunawaan ang kanyang plano. Nagpakita ng kaaliwan kay Lazaro sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang mga sugat. Ang simpleng kilos na ito ay nagiging paalala na ang habag ay maaaring manggaling mula sa kahit kanino o saan man, kahit sa mga hindi inaasahang lugar. Ang ganitong habag ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagmalasakit, lalo na sa mga nangangailangan.
Minsan, ang pinakamaliit na kilos ng kabutihan, pakikinig, pagtulong o simpleng pagdamay ay nagdadala ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng iba, katotohanan ng buhay espiritual. Sa kabila ng kanilang mababang kalagayan, sila'y naging mahalagang bahagi ng mga kwento ng kasulatan, nagdadala ng mga aral na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang dualidad bilang mga nilalang na nauugnay sa parehong panganib at proteksyon ay nagpapakita ng komplikasyon ng ating sariling espiritual na paglalakbay. May mga panahon ng kahinaan at pakiramdam ng pagkakahiwalay, ngunit mayroon ding mga sandali ng kaginhawahan, katapatan at pag-asa. Tingnan bilang marumi o walang halaga, ngunit sa kabila nito, nagawa nilang maging daluyan ng habag at proteksyon. Ang kababaang loob na ito ay paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nagmumula sa ating panlabas na kalagayan, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Sa parehong paraan, tayo rin ay tinatawag na maging bukas sa karunungan at inspirasyon na maaaring manggaling sa mga hindi inaasahang lugar. Nagbabantay sa kawan, tayo ba'y tapat sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya kahit sa harap ng mga pagsubok? At nagpapakita ba tayo ng habag maging sa pinakamaliit na paraan sa mga taong nasa paligid natin? Ang mga aral na ito ay hindi lamang mahalaga noong panahon ng Biblia. Ito rin ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin sa kasalukuyan, sa atin patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Gaya ng mga aso na naging tapat na kasama ng tao sa kasaysayan, sila rin ay nagsisilbing espiritual na mga kasama, nagpapakita ng mga birtud na nasa puso ng isang buhay na may pananampalataya. Salamat sa pagsama sa aming paglalakbay at naway magpatuloy kayo sa inyong sariling espiritual na paglalakbay na may mas malalim na pag-unawa at pananampalataya.